Kailangan ba ang 5 categories ni Meta magagamit? Ano mangyayari kung picture lang ang pinopost? Pwede bang mag-expire ang ibang features? Content creator ka ba na nagtataka? Kailangan ko bang gamitin lahat ng long-form video, reels, pictures, text posts at stories para sa monetization? At paano kung puro pictures lang talaga ang hilig i-post? Mawawala ba ang monetization features mo? Yan ang sasagutin natin ngayon. Ano ba ang 5 Meta content categories? Si Meta ngayon may 5 main content categories. Una, long form video, pangalawa, reels, pangatlo, photo, post, pang-apat, text post, at pang-5, stories. Ito yung base ng algorithm para makita kung gaano ka-active at diverse bilang creator. Pero importanteng malaman mo ito. Hindi requirement na gamitin mo silang lahat. Kailangan ba gagawin lahat? Maraming creators ang nag-aalala na parang exam ang Meta. Pero ang totoo, walang rule na nagsasabing dapat kumpleto ang 5. Ang kailangan lang ni Meta ay active ka, consistent ka, may audience engagement ka, at walang violation ang page mo. Kaya kung mas comfortable ka sa photo content, okay lang. Kung mas gusto mo reels, okay lang din. Kung 40 mo long videos, pwede rin. Ang pinaka-goal ni Meta ay makita na nagbibigay ka ng value sa audience mo. Hindi kailangan sabay-sabay na format. Paano kung puro picture ang pinopost? Kung puro picture ang content mo, hindi ibig sabihin hindi ka valid sa monetization. Actually, maraming page ang kumikita kahit photo content lang. Lalo na kung viral ang mga images. Maganda ang engagement, interactive ang caption, consistent ang posting schedule. Pero tandaan mo rin, mas limited ang monetization opportunities kapag photo lang. Hindi lahat ng payout formats available sa picture content. Mas malakas ang earnings sa video dahil doon pumapasok ang in-stream ads. Pero hindi ibig sabihin na disqualified ka. Pwede kang ma-monetize as long as pasok ka sa eligibility requirements. Pwede bang mag-expire ang ibang features? Yes, pwede mag-expire ang certain features. At ito isa sa mga reason kung bakit natatanggal ang Reels monetization o in-stream ads ng ibang creators. Ito ang mga reasons kung bakit. Una, hindi ginagamit. Kapag may feature ka pero walang kahit isang upload sa category na yon for a long time, posibleng i-deprioritize o alisin muna ng Meta. Pangalawa, low activity. Kapag sobrang inactive ang page mo, kahit pasok ka sa requirements dati, mawawala ang ibang monetization tools. Pangatlo, low engagement. Kahit may content ka pero walang nanonood, walang nagre-react, maaaring hindi i-maintain ng Meta ang feature. Pang-apat, policy violations. Kahit minor, pwedeng makaapekto sa monetization's availability. Pang-5, algorithm refresh. Minsan si Meta naglilinis ng system niya. Yung hindi active sa category, tinatanggalan muna ng feature para bigyan ng priority yung active creators. Meaning, kung puro picture ka lang, okay lang. Pero may chance na yung ibang features tulad ng video monetization ay hindi ma-activate o ma-expire over time kasi hindi mo sila ginagamit. Kung gusto mong mas lumakas ang page mo at mas stable ang monetization mo, mag-post ka ng halo-halong format kahit paminsan-minsan. Kahit isang reel per week, malaking tulong. Mag-stories ka kasi ito ang sign ng activity. Stay consistent at iwasan ang mga bawal na content. Pero always remember, hindi required gumamit ng lahat. Pero mas maganda kung nagagamit mo kahit 2 to 3 categories para makita ni Meta na active at diverse ang page mo. So natulungan ba kita? Like, follow, and share.